Kamusta mga ka-trade ko 'to? I'm sure matagal kayong nag-antay sa video ni Kuya. So ngayon is ko-continue na natin yung ating, shine-share na mga technical, charting tools, okay? Kasi importante sa atin 'yan at saka yung mga iba kasi nating followers, nag-aaral pa lang sila ngayon. Wala pa silang online brokers kung saan, yung mga online brokers meron silang mga charting tools, 'di ba? So, ngayon is ang inuuna nila is yung pag-aaral. So, yun ang talagang dapat na gawain. Mag-aral muna kayo tapos by the time na confident na kayo na magti-trading or nagpe-paper trade kayo, no? Doon kayo mag-apply ng online na broker. Tapos magpa-fund kayo sa inyong account. Tapos magkakaroon kayo ng transition phase, no? From paper trading, doon na kayo magti-trade sa real money nyo. No? Gagamitin nyo na yung inyong portfolio fund. Okay? So, ganyan talaga ang dapat na ginagawa. So, naalala ko sa akin is kasi parang sabay-sabay nangyari sa akin kaya nagkaroon din ng sabayan in parallel, no? Nagkakaroon ako ng gain, nagkakaroon ako ng loss, nag-aaral ako, so nagsisearch ako ng kung ano-anong videos. So, ayun is mahirap eh. Mahirap walang shortcut yung nangyari sa akin. So, kaya ayun, nagkaroon din ako ng mga losses nung simula. Bakit nangyari yun? Kasi nangyari yun, pagka inaalala ko yung na-experience ko na yun kasi masyado kong excited, no? Masyado kong excited nung araw na akala ko is pagka meron akong ganito online broker is ayun na, magkakaroon na ako ng pera, kikita na ako ng kikita. Nakalimutan kong isipin na meron palang risk na talagang pares palang possible na kumita ka or malugi ka or sabayan yan, no? So, as a result, wala ka naman talagang kinita kasi nag-break even lang. So, natalo ka pa sa iyong time or yung effort or yung kung ano-ano mga pinagagawa mo doon sa masasabi natin na business mo, no? So, later on, mag-sharing ako sa inyo kung ano yung mga talagang businesses, especially ngayon na naka-down yung market, di ba? Continuing doon sa ating ginagamit na desktop version, itong mobile version naman ngayon. Okay? So, dun sa mga new viewers natin, I hope mag-subscribe na kayo sa channel ni Kuya. I-hit nyo na yung subscription button, tsaka yung notification bell para at least every time na mag-upload ako ng aking new video, makakatanggap kayo ng notification. Okay? Tapos, i-click nyo rin yung show more sa baba, no? Nandiyan yung ating mga links ng ating mga top tips na na-share na natin previous videos. Nandiyan yung mga links sa baba at saka yung ating Pinoy Investor link dyan. No, kung di pa kayo member ng Pinoy Investor. Okay? So, see you on my next video. Alright, dito kung mapapansin nyo, meron na akong investing na application, no? Dito ko na-download sa Play Store. So, kung wala pa kayo, i-type nyo lang dyan investing. Okay? So, makikita mo na dyan, stocks, forex, finance, markets, portfolio, and news. Investing.com. Okay? So, ayan, no? 5 million na downloaded na siya from different users, no? Okay, so, ayan ang itsura niyan. Makikita mo dyan. Ayan, investing. Meron siyang YouTube na ganyan. Actually, nakatagilid to eh. So, ayan. So, meron siyang ganyan pinapaliwanag. Okay. Tapos, ayan, ang itsura nyo. Forecast trends using technical analysis. So, news. Okay. Oh, meron din niyang cryptocurrency. Meron din niyang price alert. No? So, i-open na natin. No? Para makita nyo na. Since meron na tayong naka-install, dito natin i-open sa icon. Okay, yun. Investing.com, financial markets, no? O, ayan, tingnan nyo sa taas. So, meron dyan indices, okay? Ayan yung mga stock market. Yan, tingnan mo. Right? Future indices. Oh. Yan yung mga stocks. Yan yung sa Philippines. Kasi nagagamit ko na to. How many months ko na itong ginagamit, no? So,
Nagkaroon na rin ako diyan ng mga watchlist, commodities, currency. Yan sinasabi ko yung cryptocurrency. Itong currencies siya, forex yan, no? Cryptocurrencies, yung mga Bitcoin na yan, okay? So, let's say punta tayo dun sa stocks, no? Para makita nyo yung aking ginagamit na charting tools, okay? Gamit itong investing. So, halimbawa punta tayo dito sa SM Prime, no? Ayan, yan ang itsura niya, no? So, meron diyang chart na line. Meron dito na ito. Nakita niyo ba to? Candlestick. So, pwede nyo i-click yan. O yan, mag-change na roon. So, 1 year. Ito. 1 year, 5 years. Tapos yung maximum niya. Okay? So, andyan yung mga ibang financial analysis, no? O yung FA. Additional Financial Data. O, i-click mo lang yan. Actually, ayun sa taas, o historical data o news. So, nag-jump siya. So, andun tayo kanina sa overview. Tapos, pag umusad ka rito, overview, yan, technical, news, historical data, financials, no? Earnings, o comments, o chart. Okay? So, punta tayo sa, yan, yung financial, yung kanina, dun tayo nag-jump. O, makikita na dyan yung total revenue. O, diba? Balance sheet, total assets, liabilities. Oh. Diba? Kung tumitingin kayo dyan. Pero since tayo is nagte-technical analyze tayo, no? So, dito tayo punta sa technical, Pero alam mo, meron na siyang summarize dito. Ayun, no? Technical. Yung kasunod ng kanyang overview. So, pag click mo yan, technical. Okay? Makikita mo na dyan. Tingnan mo, may daily, weekly, monthly. Okay? Oh. Yan yung kanyang summary is buy, nagba-buy daw, no? O, tapos meron diyang parang summary na mga feedback from participants, no? O, monthly is strong buy din ang SMPH, okay? So, ito yung meron mga pivot points dyan, level R3, resistance 3, resistance 2, resistance 1, okay? Tapos yung kanyang pinaka-pivot point, tapos support 1, support 2, support 3. Diba? Pero makikita mo guys, yung level niya, no? Ayan, no? 44 pesos, 42 pesos, 40 pesos. So, makikita mo dyan yung moving averages. Okay? Pero, dun yan sa point ng sinasabi ko. So, pag chinek mo yan at ikaw yung nag-rely dyan, titingnan mo yung price. Okay? So, actually, ako nakatingin ako dito sa talagang chart. Kasi talaga nagkakaroon ako ng visual visual nga, no? So, nagkakaroon ako ng visual meron siyang visual representation na ma-analyze mo siya, di ba? So, ayun, rotate to view full chart. So, i-rotate natin. So, tatagid lang natin tong ating phone. Okay, later. So, actually, yung phone ko, hindi naman nakaset dun sa pinaka-tingnan natin. Tingnan mo yung phone mo, nakaset sa, yun, itong sineset yung rotate, no? So, naka-activate yung aking rotate. Ayan. Ayan, so, ayan. Naka-activate actually. So, nung aking ni-rotate na patagilid, no? Usa na siyang tumagilid. So, ayan. Makikita ko na yung chart niya. Okay, so ito yung SMPH, no? So, yan. Hindi naman tayo gumagamit yan. Ang ginagamit natin is itong candlestick. So, yung volume andyan. So, nakahiwalay siya, no? Okay. So, since meron tayong na-save, okay, ito, tinan mo dito. Pwede ka din mag-save dyan. So, meron na ako sinave dyan. For example, ito yung aking setting. Yun. Tinan mo, November ko pa setting to eh. O, i-click natin dyan. Ayun. Ano yung lumabas dyan? RSI, MACD. O. Tapos meron ako dyan MA13, MA30, MA200. Okay? So, kung gusto mong yun lang ang makita mo, yung first partition, ilang partition yan? 1, 2, 3, 4. Diba? Apat yan, ano? Itong group of MAs, tapos itong volume, second partition, tapos yung MACD at saka RSI, diba? So, i-double click mo lang dito sa partition na yan, ayun. O, makikita mo na ng malaki. Okay?
Double click mo uli kahit saan. Ayan, nakikita mo yung aking mouse or yung aking pen. Kasi gumagamit ako itong aking Note 8. Meron akong ginagamit na S Pen. So, ito yung aking cursor ngayon. Ano? So, yung pinaka-mouse. Okay? So, for example, dito ko sa MACD. Oh, ayun, nakikita nyo. I-double click nyo lang yan. Ayun, di ba? Oh. Tapos, dito sa bandang gilid. Ayun, nakikita nyo yan. Sa mga 12, 8, 4. Oh. Ganun pa rin. Madali mong maitatas yan. Okay, double click. Else, yung mga arrow na yan. Ayan, no, yung mga arrow na yan. Ayun. Tapos dito pa, may arrow din dito. Tsaka dito. Okay, so, di ba? Ito, on the go, kahit nasaan ka. Kahit di nakabukas yung laptop mo. Or, for example, nasa company ka, no, magpunta ka sa CR. O kaya ay magpunta ka sa labas. Or nasa break ka. Di ba? May internet ka naman. Sa abroad, kahit nasaan, may internet. So, or nasa airport ka, o di ba? Makakapag-monitor ka, makakapag-analyze ka, o let's say ano gagamitin mo or ano bibili mo bukas, di ba? So, di ba napakadaling mag-analyze kung meron kang mga tools to analyze. Unang-una, sanay ka na magbasa ng ito, yung mga shinare natin na indicators, di ba? So, di ba madali na? O, nandito naman yung mga, yan, meron diyang 1 hour, 1 day, o, di ba? Minsan late ito ng 1 day. Okay? So, ito, madalas ko itong gagamitin pagka, actually, ginagamit ko ito pagka weekend. So, at least, pag Monday, alam ko na kung ano gagawin ko. Diba? Kasi nga, late ng 1 day. Pero, kung sa 1 day ka nakatingin dito, tapos 1 day lang yun, tapos, ang MA summary mo is, for example, yung 200 ang tinitingnan mo, ano na lang yung 1 day, kahit late pa yan ng mga 5 days. Diba? So, ang gagawin mo na lang is titingnan mo na lang yung time frame niya. Gagawin mo na lang mas maliit. Let's say, from Monday, gagawin mo 1 hour. Diba? Ayan. So, 1 hour. Hindi siya naka-activate pala yung 1 hour. Ayun o. Ang naka-activate lang niya is 1 day, 1 month, at saka ano yung naka-activate sa kanya. Ayun yun. Makikita mo kung ano yung naka-activate eh. See? So, hindi siya nag-activate. Hindi siya, teka, tingnan natin ang pag ganito. Okay? Punta tayo sa ibang stock. Kasi meron akong portfolio eh. Tingnan nyo sa baba oh. Market, news, calendar, crypto, tsaka portfolio. So, since ako meron akong portfolio dati, no, meron ako ito yung mga blue chips ko. Okay? Yan yung mga blue chips sa atin sa market. So, tingnan mo, namumula, no? Oh. Let's say, punta tayo dun sa ating pinakamura. Yun, MPI at saka Megaworld, no? Oh, itong Petron, wala na yan. Tatanggalin na natin yan. So, tingnan natin itong ano ba pipiliin natin? Yung Megaworld. Okay? Kasi ito yung sa build eh. Maganda subaybayan to eh. Okay? So, ayan. Oh, ayan. Pag-guild ulit tayo ha. Pinahiga na ulit natin yung ating so, andito sa gilid tingnan mo meron diyang 1 day, 1 week, tsaka 1 month. So, usually ito lang ang makikita mo dyan. 1 week, 1 day. So, very safe pala to, no? Kung ikaw ay talagang investor or naglo-long trade ka. Okay? So, pindutin mo lang na pindutin yan. Okay? Para at least maintindihan mo kung saan ka dapat pumindot. Yan yung overview. Tapos, kung technical, punta ka sa technical. Sa chart, punta ka sa chart. Okay? Tapos, ayan, ihiga mo uli. Kasi hindi mag-activate yung ito, yung 5 minutes, 30 minutes. So, sa desktop, nag-activate siya eh. Desktop, kung ikaw ay nasa desktop. So, kasi dito, syempre, dito sa mobile, medyo limited siya, no? Maganda na nga ito na meron siyang mobile app eh, no? O, tingnan mo. Sige, puntahan natin itong mga indicators. Gamitan natin ng Bollinger Band. Ayun, no? Ayun yung Bollinger Band niya.
Ayan, oh. Nakikita niyo ba? Dark lang, no? So, palitan natin. Gamitin natin yung ating white setting. Okay? Tapos ito, ang palitan ito, yan, palakihin natin yan. Tapos gamitan natin ng, i-cross out natin ito. Itong 13 at saka 30. At saka 200. Tapos gamitan natin ng Bollinger Bands. Ayun. Kitang-kita, no? So, currently yung JFC is nagda-downtrend. Okay? So, ayan, tip na yan. Huwag muna kayo magdagdag ng JFC. Okay? So, wala pa tayong nakikita na buying signal sa JFC kung magdadagdag kayo. Especially yung ating market is pababa. Diba? So, ano pa? Confirm natin yan. Tingnan natin yung ating directional movement index. Doble. Okay. Nagkakaroon siya ng pero mababa yung momentum eh. Nasa 12.2047 lang. Okay? Although nagkakaroon ng crossover yung blue at saka orange line. Tapos tingnan mo sa kanyang yung kanyang MACD, pababa. Okay? Pababa siya. So, mostly kasi iyan ang nangyayari kung pababa talaga, kung kaya nga nagre-reflect doon sa PSEI no? PSEI is bagsak ang market. Kasi yung mga blue chip, yan yung kanyang summarized. Ang summarized niya is makikita mo doon sa PSEI. Okay, kung ano yung nangyayari doon. Diba? So, alright. So, kung may tanong kayo guys, andyan sa baba yung 5 years, 3 years, ayun, no? 3 years, 5 years. Okay? Pero pag gumamit ka ng dalawang daliri mo, tapos in-expand mo yan, ganun din. Ayun, no? Actually, hindi nyo lang nakikita, pero ginagamit ko yung dalawang daliri ko. Ini-expand ko siya, tapos nilalapit ko yung dalawang daliri ko. Pinaglalapit ko, pinagdidikit. So, di ba? Umaano siya, umuusad siya. Yung years sa baba is nagkakaroon ng adjustment. So, ayun. Okay. Medyo maganda lang gamitin kasi may SP nitong Note 8, no? So, may pera kayo, pwede kayong bumili ng Note or Note, kahit yung previous Note. Ngayon, meron ng Note 9 eh. Luma na itong gamit ko. Okay. So, alright. So, yan ang sharing natin. So, susunod natin kagad yung susunod nating charting tools na gusto kong ma-share sa inyo.